Ang bilis ng pag-atake ni Zoro ay parang hindi totoo. Parang hindi siya nasaktan sa laban kay Lucci. Sinasabi ng iba na halos kasing lakas na siya ni Luffy, at mukhang hindi ito biro. Pagkatapos ng laban sa Onigashima, kitang-kita ang lakas ng Straw Hat Crew, pero ang limitasyon ng lakas ni Zoro ay nananatiling misteryo. Madali niyang natalo ang mga kalaban na hindi basta-basta, mga malalakas na mandirigma sa New World. Sa isang laban, hindi niya agad nagamit ang Enma kaya medyo nahirapan siya. Pero nang makontrol niya ito at magising ang kanyang haki, nagbago ang laban. Isang hiwa lang, natalo niya si King, sa laban kay Lucci, parang hindi siya nasaktan, parang isang iglap lang natalo niya ang 800 taong henyo ng world government. Si Lucci ay hindi mahina, ang kanyang normal na anyo ay kasing lakas ng Gear 4 ni Luffy, at ang awakened form niya ay kasing lakas ng Snake Man Luffy. Malakas siya, dati ngang nakipagsabayan siya kay Sabo, pero malas niya, si Zoro ang nakalaban niya. Kahit si Kizaru ay hindi natalo si Zoro, kaya hindi nakakahiya na natalo si Lucci sa pangalawang leader ng Straw Hat Crew. Mali lang ang pinili niyang kalaban, kung nakita lang niya agad ang lakas ni Zoro, hindi na sana siya lumaban sa isang laban na hindi niya kayang manalo. Kaya para mas ma-enjoy ang panunood ng mga pelikula, kailangan ng magandang device, ang mga second-hand na phone sa ZH ay sulit. Ang iPhone 14G ko ay 280 lang, mas mura ng 20 kumpara sa bago. Kamakailan lang, bumili rin ako ng tablet sa kanila, sulit din ito. Ang malaking screen ay perfect sa panunood ng series, ang mga digital products ng ZH ay dumaan sa maraming tests at may 1-year warranty. Kung bibili ng second hand, sa ZH na lang, ang kasalukuyang stats ni Zoro ay puno sa attack, kahit si Big Mom sa Onigashima ay napansin ang lakas ng critical hits ni Zoro, kaya sinabihan niya si Kaido na iwasan ang isang hiwa na yon. Kung hindi, ang resulta ay ang dragon skills niya ay mababasag at magkakaroon ng hindi maayos na sugat, si Beckman lang ang kayang makipagsabayan kay Zoro. Isang galaw lang, napigilan niya ang pinagsamang atake ng dalawang emperador. Kahit isang iglap lang yun, kahit si Roger ay mapapabilib. Ngayon, basta nandyan si Zoro, parang sigurado na ang panalo. Hindi ko alam kung anong plano ni Shiryu ngayon. Kung umaasa siya sa pag-atake mula sa likod gamit ang invisibility, wala siyang pag-asa. Kung sa swordsmanship, baka kaya niyang hatiin si Shiryu sa 7 bahagi sa loob ng 3 segundo. Eto nga pala yung linalalo ko kaya ako pumapaldo. Kung ayaw nyo wag, napakadali lang, mag-register ka lang, lagay mo lang phone number mo at password, napaka-basic diba? Unang laban, paldo agad. Ang lakas nila magbigay dito siguro kasi bago pa lang ito. Sa mga gusto maglaro at pumaldo din gaya ko, nasa comment section ko yung link.